Ano ang mga pangamba ninyo? Ano ang mga worst case scenario? Dahil sa today, baka magkaalaman tayo kung magkano bukas, kung kaya ba ng gobyerno na temper down ito, maging 70 pesos, hindi umabot ng 80 per liter ang diesel, paano kaya? Well, actually sa mga provincial operators, meron silang way of reducing yung number of dispatches. Kasi the more dispatches you have, pag mababa ang load factor, kasi wala pa, hindi pa naman bakasyon eh. Pag Holy Week yan, mataas ang load factor, no? Makakatulong yan. Pero ngayon, mababa pa ang load factor. Pagka kulang yung pasahero mo, pwede mong i-combine yung pasahero mo kasi meron ka namang advance booking. So kung kunyari, ang laman ng bus mo, luxury bus, 22 passengers ang capacity. Ang sakay lang 5. I-combine mo na doon sa ibang dispatches mo. Kasi napakalaking lugi nun. Kasi pagka ang luxury bus kasi, walang pick up yan along the way. Yes. Dire-diretso yan eh. Point to point. Ang biyahe yan. Kaya alam mo na kagad kung lugi ka o hindi. So mababawasan ng trips? Mababawasan. Pati dito sa Metro Manila, ang dami nang nagbawas. So, makikita mo naman sa EDSA Carousel, magbibilang mo na yung mga bumibiyahe dyan. Kasi, doon sa monumento area kasi, pag mabilis yung dispatch ng mga bus, magkukumpulan sila doon sa sa endpoint doon sa monumento at sa PIT . Okay. So, kung dati 550 buses ang bumibiyahe dyan, na yun ang franchise, no? Na binigyan ng LTFRB. Siguro wala pang kalahati dyan na bumibiyahe. Opo. So, makikita mo na kagad na meron ng reduction in the number of dispatches. Kapag ba nagbawas ka ng trips, ano yan? Sweldo ka pa rin sa driver mo, pahinanti mo, at sa lahat ng crew mo? Hindi naman. No work, no pay naman yan eh. Kaya lang, meron ka mga indirect expenses na kailangan mong bayaran. May terminal fee ka. May terminal ka in-operate. Meron kang mga inspector. Meron kang management. Meron kang accounting. Administration. Tuloy-tuloy ang bayad yan. Pati yung bus mo, nakarehistro yan. So, every month, renewal ng registration, babayaran mo yung registration, insurance, supervision fee. So yung mga ganyan, itong January lang, katatapos lang, bayaran ng mga mayor's permit sa pag-operate mo ng terminal. So malaking expenses yan. Whether tumakbo o hindi yung bus mo, tuloy-tuloy ang bayad na yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.